Pakinggan ang iyong mga buhay na salita. Ngunit bago po, mahal na Panginoon namin mapakinggan, linisin mo ang aming mga puso, amang banal, O Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos, mahal na Panginoon, kung may dungis ang aming mga puso, hindi mo kami diringgin sa aming mga panalangin. Balit narito kami, O Diyos, nagpapakumbaba amang banal, O Diyos. Hallelujah, Lord God, marapatin mo po. Mahal na Panginoon, bagaman hindi ka rapat dapat, O Diyos, sumaamin ka, mahal na Panginoon. Samahan mo kami amang banal, langis sa aming salita, O Diyos, sa na akin wala akong magagawa. Amang banal, bigyan mo ng pananampalataya ang mga makikinig ng mga salita, O Diyos. Hallelujah. Alisin mong hadlang sa aming kalagitnaan, Lord God, in the name of Jesus. Unbelief and doubt, hindrances cast out in Jesus' name. Isang malakas sa praise the Lord, min mahal. God bless you po mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bago pong lahat mga minamahal, pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay natatangi lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At mga minamahal, naalaala po natin palagi, mga kapatid, ang aral at turo po, mga minamahal, anointed preaching and teaching po. Ating beloved parents in the Lord, ating beloved Honorable Pastor Walter Estrada Almeda, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, amen. Maging sa lahat po ng ating minamahal na Dahul Almeda family, ako po yung nagbibigay ng pagbati at paggalang. Mga minamahal, at sa lahat po ng mga kapatid ko sa ating dakilang Diyos na buhay, mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal, magandang umaga sa inyong lahat, sa aking mga kasamang mga manggagawa at mga mangangaral, sa ating mga elders, mga kapatid, maging sa ating mga viewers, mga minamahal, sa mga oras na ito, mga kapatid ko, dito sa ating bansa at sa labas ng ating bansa, magandang umaga sa inyo lahat, mga kapatid. Samahan niyo po kami, mga minamahal, sama-sama tayo, makipagbukas po kayo sa aking mga Biblia. Dito po sa 2 Corinthians chapter 12, verse 6 hanggang 9, mga minamahal. For though I would desire to glory, I shall not be a fool, for I will say the truth, but now I forbear, lest any man should think of me above that which he see me to be, that he hear of me, and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Verse 8, for these things I besought the Lord thrice, that it might depart from me. 9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Amen. Tagalog po, minamahal. Dito po sa Aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 12, versikulo 6 hanggang 9. Sapagkat kung ibigin kong ako'y magmapuri, ay hindi ako magiging mangmang, sapagkat sasalitain ko ang katotohanan, ngunit nagpipigil ako. Baka ang sino man ay mag-akalang ako'y mataas sa nakikita niya sa akin o naririnig sa akin. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis, dahil sa kadakilaan ng mga pahayag ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makikatlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya ay nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Mahal ang Panginoon magpala sa kanyang salita, mga kapatid ko. Divine contentment. Ayun, mahal. Divine contentment. Praise God. Mga kapatid, si Saint Paul po ang nagsasalita dito sa ating 2 Corinthians chapter 12, verse 6 to 9. Mga minamahal, kung saan ay meron po siyang kapansanan, meron po siyang kahinaan. Ang kanyang kapansanan ng mga minamahal ay sa mata. Mga kapatid, at siya po ay nanalangin 3 beses. Unang kanyang panalangin, mahal na siya pagalingin, balit hindi siya tinugon,
Pangalawang panalangin niya, siya po'y pagalingin, hindi po siya tinugon. At sa pangatlong kanyang panalangin ay tumugon ang dakilang Diyos. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal ko, hallelujah. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, Paul. Amen. My grace is sufficient for thee, sabi ng banal na kasulatan. Mga kapatid. Kaya dito po, mga minamahal, makikita natin na hindi na kailangan, mga minamahal, na tayo po'y magnasa ng anuman sa mundo. Amen ba? Praise God. Sapat na, sabi rito. Mga minamahal, yung biyaya. Anong biyaya yon? Biyayang kaligtasan. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Imagine, mga minamahal, si St. Paul ay hadlang sa kanyang pangangaral yung kanyang kapansanan sa mata. At hinihiling niya, mga kapatid ko, na ito po'y pagalingin ng mahal na Panginoon. Hindi siya pinagaling. Ang sinabi lang ng dakilang Diyos, ang pinakamahalagang bagay na nasa atin ngayon, mga mahal, ay maging sapat na tayo rito. Maging kontento na tayo dito. Amen. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness, mga kapatid. Naalala ko, mga minamahal ko, ang ating minamahal na mga bagulang sa ating dakilang Diyos, nung panahon ng mga 1980s, mga minamahal, meron siya ng isang kanta na paborito. Isa sa paborito. Yung pong Blessed Assurance. Kung merong nakaabot, mga minamahal, ng kantang yon dito, mga kapatid, Blessed Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Mga minamahal. Sa chorus, mga kapatid ko, this is my story, this is my song. Mga mahal, yun po yung isang paborito nila, mga kapatid. Alam niyo, mga mahal, may kaugnayan po dito sa ating aralin, ang sumulat po nito. Nakita ko po yung sumulat nito, mga minamahal. She's one of the greatest hymn writer, mga kapatid. Ang kanyang pangalan, mga minamahal, ay si Frances Jane Crosby, mga kapatid ko. At she is one of the greatest hymn writer in the history of the Christian church. Her father died in her 12 months. Bata pa siya nang mamatay ang kanyang ama. When Frances Jane was 6 weeks old, mga mahal, a viral infection affected her eyes, and the doctor said she will never see again. Ang sumulat pala dito, mga mahal, ay bulag. Hindi siya nakakakita. And at the age of 8, Frances Jane did not think she was a poor blind. It was not the loss of sight that bothered her. Your heart, in spite of the darkness in which she lived, mga kapatid. Mga mahal, masaya pa rin siya. Kahit siya nabulag na, hindi yun nakapagbigay sa kanya, mga minamahal, ng panghihina at panlulupaypay, mga kapatid ko. Ang ginawa niya, nag-aral po siya ng Bible, minemorize po niya, mga minamahal, yung mga books of the Bible, inilapit niya ng husto yung kanya pong puso sa ating dakilang Diyos na buhay, and at the young age, mga minamahal, siya po'y sumulat ng Blessed Assurance. At nakilala siya bilang isang mahusay na songwriter, mga kapatid. At mga minamahal, sa kanyang paglaki, sa kanya pong nag-aral siya, mga minamahal ko, education, at nakapag-asawa po siya, at siya po'y nagkaroon ng isang anak, mga minamahal, pero namatay din yung sanggol. So, ang laking dagok po sa kanyang buhay. Pero imbis na panghinaan siya ng loob, mga minamahal, imbis na siya po'y sumuko, mga kapatid ko, lalo siyang na-inspire, na gumawa ng maraming mga kanta, mga minamahal ko. And at the age of 90 years old, mga minamahal, nung siya po'y 90 anyos na, sabi niya, my love for the Bible and its sacred truth is stronger and more precious to me at 90 than at 16. Sabi niya, mas higit kong minahal ang Biblia, ang salita ng Diyos, mga mahal, ngayong ako'y 90 years old na, kesa nung ako'y 16 years old pa lang. At ang sabi niya, mga kapatid ko, I am a happiest person living
Because I have divine commitment or divine contentment. Sabi niya. Napakagandang story, mga inmahal. Alam niyo mga kapatid ko, kapag mayroon kang divine contentment, malaya ka sa takot. Malaya ka mga minamahal sa takot sa mga mangyayari sa mundo. Bakit? Sapagkat alam mo, you know who holds tomorrow. Amen? Alam mo mga minamahal kung sino po ang may hawak ng mundo. Alam mo kung sino may kontrol ng mundo at siya pong ating pinaglilingkuran ngayon. Amen ba? Praise the Lord. Katulad halimbawa ngayon, may mahal sa mga kaguluhan ngayon, yung mga giyera ngayon, mga kapatid ko, sa Israel, sa Iran, mga minamahal, at nabasa ko mga kapatid, naghahanda po ang US, at pinapasuko po niya yung Iran, mga minamahal, pero hindi po nakinig ang Iran sa US, mga kapatid. At nauubos na po yung pasensya ng US, mga minamahal ko, at gusto na ring tulungan ng Israel. At sabi po ng Israel, mga minamahal, kapag ako'y bumagsak, ang sabi niya, mas maraming bansa ang babagsak. Sabi niya. Kaya yung takot, mga minamahal, nagahari lang yan, mga kapatid ko, sa mga disobedience. Yung takot po ay nagahari lang yan sa mga unbeliever. Huwag tayong matakot dyan. Lahat magsabing amen. Hindi nakakatakot yan, mga inamahal. Ang nakakatakot, yung maiwan ka sa rapture. Amen ba? Ang nakakatakot, yung itapon tayo sa impyerno. Praise the Lord. Huwag kang matakot sa mga nangyayaring na kaguluhan na yan, mga inamahal. Yan po hindi para sa atin. Kasi pag namayani ang takot sa puso mo, nervyos, mga inamahal, araw-araw, hindi ka na makapaghahanda sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Hindi ka na makapokus sa iyong spiritual, mga minamahal. Lagi ka nang nervyoso, lagi ka nang takot, mga kapatid ko. Puro takot na lang ang mararamdaman mo. Para sa mga unbeliever yan. Amen ba? Praise the Lord. Yan pong mga gering yan, mga mahal, para lahat po ng tao, mga kapatid, maglingkod na sa ating mahal na Panginoon. Naparito ang dakilang Diyos natin, mga minamahal, para palayain tayo sa takot. Lahat magsabing amen? Mga minamahal, in-offer niya sa atin, mga kapatid, yung divine peace. Amen. Yung kapayapaan, mga minamahal. Hallelujah. Naalala ko, mga kapatid, yung isang insidente ng ating dakilang Diyos kasama ng mga apostoles, mga minamahal, sa laot, mga kapatid. Nagkaroon po ng malaking bagyo, mga minamahal, unos. At ang mga disciple po, mga kapatid ko, ay masyadong nahintakutan sila, mga kapatid ko. Hallelujah. The disciples, fearing the worst, began to panic, sabi ng Biblia. Nagpapanik na po sila, mga inmahal, lulubog na po yung kanilang barkong sinasakyan. At sila po'y humingi ng tulong sa ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Hallelujah. Nagising ang ating mahal na Panginoon sa kanyang pagkakatulog. At kanya pong sinaway yung bagyo, mga mahal, yung hanging malakas. Peace be still. Mga mahal, pumayapa po ang bagyo. Pumayapa ang dagat, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord. Mga mahal, ang ating beloved honorable pastor, nung siya po ay nagkukursada, mga mahal, sa dakong ito ng Bataan, mga kapatid. Kung natatandaan niyo po kung anong taon yun, mga kapatid ko, bumabagyo po nung panahon na yon. At yung pong ulan, mga mahal, napakalakas. Hindi po halos magkarinigan, mga kapatid ko, sa ating pong mga sounds. Pero natin beloved honorable pastor, siya po'y tumayo, mga mahal, at sinanalangin. At sinaway niya ang bagyo, mga mahal, tumigil ka sa pangalan ng Jesus, mga kapatid. Seconds, mga mahal, tumigil ang bagyo. Mga mahal, dito sa dako ng Bataan, nangyari po yon, mga kapatid ko. Kaya kung nakita natin, mga mahal, sa story po ng ating mahal na Panginoon sa dagat kasama ng mga apostoles, at yung krusada dito, mga mahal, na nangyari dito sa inyong lugar, mga kapatid, pareho lang. Amen. Hallelujah. Walang pagkakaiba, mga mahal. Kaya hindi tayo pababayaan ng dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Gusto ng mahal ang Panginoon, mga mahal, magkaroon tayo ng peace sa gitna po, mga kapatid ko, ng ating mga pagsubok sa buhay. Isa sa benefits po, mga mahal, na natutunan po natin, mga kapatid, dito po sa ating istorya, mga minamahal ko, yung i-enjoy po natin yung supernatural freedom, mga kapatid, na nasa atin ngayon.
na hiwalay po sa makamundong takot. I-enjoy natin, mga mahal, yung contentment, divine contentment na nasa ating puso ngayon, mga kapatid ko. Ating i-enjoy yan, mga kapatid ko, na hiwalay po sa makamundong takot. Amen. Sabi ng Bible, mga mahal, 1 John chapter 4, verse 18, mga kapatid ko, there is no fear in love. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment, mga minamahal ko. Amen. Basahin natin sa Tagalog, mga mahal. Sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 16 hanggang 18, at ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang pananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Dito ay naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghukom, sapagkat kung ano siya, ay ganun din naman tayo sa sanglibutang ito. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalaya ng takot. Amen. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa pinasakdal sa pag-ibig. Lahat po magsabing praise the Lord, mga mahal. Walang takot sa pag-ibig, sabi rito. Love casteth out fear. Kapag may pag-ibig daw tayong galing sa mahal na Panginoon, mga mahal, lumalayas yung takot, mga kapatid. So sabi rito, ibigin natin ang mahal na Panginoon, aalisin niya yung takot sa puso mo. Amen? Praise the Lord. Hanggat hindi natin pinapapasok ang pag-ibig ng dakilang Diyos sa ating mga puso, hanggat hindi po natin natututunang mahalin ang dakilang Diyos, mga mahal at paglingkuran, hindi tayo matututong makontento. Amen ba? Si St. Paul, mga minamahal, ang sabi niya, not that I speak in respect of want, sabi niya rito. Philippians chapter 4, verse 11. For I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Bayin mahal. Tingnan natin sa Tagalog po. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 11. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. Alam nyo, mga kapatid, ito pong sinabi ni St. Paul na ito, mga mahal, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Sinulat niya ito, mga kapatid, nung siya po ay nasa bilangguan. Siya po ay nasa kulungan. Alam niyo po, mga mahal, yung kulungan kasi, yung bilangguan, mga mahal, hindi po maganda. Madilim, mga mahal, maraming kulisap, maraming lamok, mga kapatid. At yung po'y aandap-andap ng mga gasera ang kanilang gamit, mga mahal, sa kanilang lugar na iyon, sa kulungan. Hindi madali, mga mahal, ang kulungan, mga kapatid ko. Pero sabi niya, mga minamahal, ako'y kontento na. Amen? Praise the Lord. Mga mahal, I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content, mga kapatid. Kaya mga minamahal, ang ganda nitong talata, mga kapatid ko, na ating nabasa kanina. Mga mahal, sabi ng dakilang Diyos ay, Paul, my grace is sufficient for thee. Ibig sabihin, huwag ka na maghanap. Huwag ka na magnasa. Nakikinig po kayo? Mga mahal, ang grasya ko, Paul, ay sapat na sa iyo. Hallelujah. So, paano tayo magkakaroon ng divine contentment, mga kapatid? Paano tayo magkakaroon ng divine contentment sa mga wala pa nito? Tingnan natin yung Matthew chapter 16, verse 24 and 25. Mga mahal. Tagalog po. Matthew chapter 16, verse 24 and 25. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 16, versikulo 24 hanggang 25. Na magkakayo'y sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung sino mang itaw ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin.
Sapagkat ang sinumang pag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Ang ibig sabihin ng talatang yan, mga minamahal, submission. Lahat magsabing amen. There can be no divine contentment in this life without complete submission to Christ, mga mahal. Amen. Kaya mga kapatid ko, sabi rito, mga mahal, sino man gustong sumunod sa akin, sabi rito, tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin, sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, ay makakasumpong noon. Amen. Hallelujah. Mga mahal, may magkapatid dito sa Bible, si Mary Magdalene at si Martha, mga minamahal. Sila po ay dumalaw ang dakilang Diyos sa kanilang bahay. At nung ang mahal na Panginoon, mga mahal, nagba-Bible study siya, mga kapatid, sa bahay nila. Si Maria po ay nakaupo sa paanan ng dakilang Diyos. Mga minamahal, taimtim na nakikinig. Samantalang si Martha po ay maligalig. Mga mahal, siya po ay busy sa paghahanda ng pagkain pang-physical, mga kapatid ko. Sabi ni Martha, mahal na Panginoon, hindi utusan mo nga yung kapatid ko, ayaw akong tulungan. Sabi ng mahal na Panginoon, Martha, naliligalig ka sa maraming bagay. Hallelujah. Itong si Maria ay pinili niya ang mabuting bagay. Amen. Yung nakikinig ng salita ng Diyos, mga mahal. At sabi ng verse 42, but one thing is needful, sabi ng mahal na Panginoon, and Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. Mga mahal. Yung makikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, ang sabi ng mahal na Panginoon, mas pinili ni Maria yung nakakabuti sa lahat at ito'y hindi na aalisin sa kanya. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya kung ang hanap natin, mga minamahal, ay pagmamahal sa dakilang Diyos, pagkauhaw sa ating mahal na Panginoon, hindi ka totoong masaya, mga minamahal, anuman ang makamtan mo sa mundo. Kahit anong makamtan mo sa mundo, mga minamahal, hindi ka masaya, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang hinahanap ng iyong puso, mga minamahal, ay presensya ng Diyos. Pagmamahal mo sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Sapagkat kung meron kang divine contentment, mga minamahal, sa iyong puso, mga kapatid, walang anumang bagay sa mundo na makapagpapagalak sa iyo. Amen ba? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga minamahal, napakabuti ng dakilang Diyos sapagkat tayong lahat ay naturuan, tayong lahat, mga minamahal, ay inaralan ng ating mga magulang sa ating dakilang Diyos. Paano tayo magmahal sa ating kaligtasan? Paano tayo magmahal sa ating dakilang Diyos? Amen. Yung pagkauhaw mo sa presensya ng dakilang Diyos, yung pananabik mo sa gawain ng mahal na Panginoon, mahal, hindi aalis yan ng Diyos sa iyo yan. Amen? Katulad ni Maria, mga kapatid. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mahal. Hallelujah. Alam niyo, wala pong totoong satisfaction sa mundo. Hindi ka bubusugin ng mundo. Lahat magsabing amen. Kailanman hindi ka bubusugin ng mundo. Aakitin ka lang ng aakitin, mga minamahal, ng mundo. Amen? Pero yung kabusugan, wala. Yung pagiging kontento, hindi po ipinangako ng mundo yan. Paano mo mapapansin yan? Itulad natin sa gadget, mga minamahal. Sa gadget, mga kapatid, taon-taon may bago. Nakabili ka ng gadget, mga minamahal, bago yung gadget mo, mga kapatid ko, wala pang gasgas. Pero kapag nabalitaan mo, meron na namang bagong gadget, mga minamahal. Gagawa ka ng paraan, mga kapatid, para mabili na naman yun. Pag nabili mo na yun, mga kapatid ko, may dumating na naman na bago, mga minamahal. Gusto mo na naman yung bago. Mga kapatid, walang kabusugan, mga minamahal, sa mundo. Amen? Walang kabusugan, mga minamahal. Tinulad ko po yan, mga kapatid ko, dun sa restaurant, mga minamahal, na eat all you can. Pumasok ka sa isang restaurant, mga mahal, eat all you can, mga kapatid, magpakabusog ka man ng husto dyan, mga mahal ko. Sige po, itodo na natin yung pagkain natin, mga kapatid. Busog na tayo ngayong araw na to, pero bukas gutom ka na naman. Ganun ang mundo. Amen ba? Walang satisfaction, mga mahal. Aakitin ka lang ng aakitin ng mundo, lahat magsabing amen.
Praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. Our hearts, beloved brethren, restless yan. Restless, mga mahal. Yung hearts restless, mga kapatid ko, wala po yung kabusugan, mga kapatid. Hanggat hindi mo nasusumpungan ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. And the most contented soul in God will be most dissatisfied with the things of the world. Amen? Kontento ka na sa lahat ng bagay, mga minamahal? Kahit ano lang meron ka, okay na, mga kapatid. Kahit nga yung iba nating mga kapatiran dito, mga minamahal, nagtatanim lang ng mga gulay, mga kapatid, at namimitas lang ng mga gulay, ibinebenta pa sa palengke, mga minamahal, tuwang-tuwa na sila ron. Ang importante, mga kapatid, nandito ang presensya ng mahal na Panginoon. Nasumpungan natin siyang mga minamahal. May kaligtasan ka na. Tagalangit ka na, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Mga mahal, alam niyo yung mga taong walang Kristo. Nag-rely sila, mga kapatid ko, sa kanilang fame, sa mga diplomas, mga mahal, sa mga worldly wealth, mga kapatid ko, rather than God's contentment, mga kapatid. Yan ang tao sa mundo eh. Yun ang tao sa mundo. Kaya yung Psalms chapter 73 verse 25, mga minamahal, ang sabi ng Bible, mga kapatid ko, there is none upon earth that I desire beside thee. Mga minamahal, sabi ni King David, mga kapatid ko. Basahin natin. Psalms chapter 73 verse 25. Ito po sa Katamang Awit, Kapitulo 73, versikulo 25. Sinong kumakasi sa akin sa langit, kundi ikaw, at walang ninanasa ako sa lupa, liban sa iyo. Praise the Lord. Sabi mo, mahal ang sumulat nito, O Diyos, wala akong ninanasa sa lupa, kundi ikaw. Amen? Walang ninanasa ang puso ko sa lupa, ikaw lamang, O Diyos. Pwede ba nating palakpakan ang ating mahal na Panginoon, mahal? Hallelujah. Kaya si St. Paul, mga kapatid, na kontento na siya, mahal, sa lahat ng bagay. Nakontento siya kung anong meron siya because his heart was completely submitted to God. Yan si Paul. At nakita natin yan sa buhay ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Amen. Mahal, nung kakaunti pa lang ang member ng ating church, mga kapatid, isubo na lang nila, mahal, ibigay pa nila sa member natin. Yan ang pag-ibig nila, mahal, sa mga kaluluwa. Amen ba? Praise the Lord. Mahal, alam nyo, hindi ako nagsasawang pakinggan, mahal, yung kanilang mga patutuo, mga kapatid ko. Yung panahon na isa lang ang barong ng ating beloved Honorable Pastor, mahal, at kapag wala silang makain, mga kapatid, isinasanla pa niya, mahal, sa palengke para lang po may uwing pagkain, mahal, sa pamilya. Amen. Naawa yung nasa palengke, mahal, sinusuli na lang yung barong at binibigyan sila ng bigas. Binibigyan sila, mahal, ng pagkain, libre na lang. At nakita ng ating beloved Honorable Pastor yung mga buto, mahal, ng karne na itinatapon na lang, mga kapatid. Pinupulot niya yon at yun ang nilalaga nila, mahal. 3 times, 4 times, 5 times, mahal, nilalaga nila yon, mga kapatid. Inihigop nila yung sabaw. At naranasan din po ng ating beloved assistant pastor, mahal, na kumain ng balat ng pakwan, mga minamahal, para lang makapag-produce, mga kapatid ko, ng gatas, mga minamahal ko, breastfeeding. Mahal, grabe ang kanilang trials ng araw. Pero hindi mo sila makitaan ng kalungkutan, mahal. Hindi mo sila makitaan, mga kapatid ko, na babalik sila sa kanilang mga negosyo, mahal, dati. Amen po ba? Mahal. Hallelujah. Ang importante, ang mahalaga sa kanila, mahal, yung ma-fulfill nila, mga kapatid, yung high calling ng dakilang Diyos sa kanila. In spite, mahal, sa mga sufferings na nararasan po nila sa mundo, mahal. Amen. Praise the Lord, mahal. Kaya eto tayo ngayon, mga kapatid, pinagpala ng mahal ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kung ating beloved parents in the Lord ng unang panahon ay hindi po nakontento, mahal, at hinanap pa yung mundo, mga kapatid, wala tayo ngayon. Amen ba? Wala tayo ngayon. Kaya mga minamahal, napakapalad po natin, mga kapatid. Lahat magsabing praise the Lord.
May opposing divine contentment. Merong humahadlang mga inmahal sa divine contentment, mga kapatid. Murmuring, pagrereklamo. Yung murmuring sa puso, sa bibig, nagdudulot niyan ng miserabling buhay natin. Amen? Tandaan po natin yon. Yung murmuring, yung pagrereklamo, mga inmahal sa isip lang, at sa bibig mga minamahal lumalabas, nagdudulot yan sa buhay mo ng pagiging miserable. Lalo kang maghihirap. Murmuring, pagrereklamo is against the holiness and the goodness and the mercy of God to you, to us. Amen? Praise the Lord. At yung discontent, mga mahal, discontented or discontentment, mga kapatid, meron niyang consequences. Mga minamahal. May consequences yan. Murmuring at discontentment ay mga evidences po yan, mga minamahal, ng unbelieving heart. Yung heart, mga minamahal, ng discontent at yung heart, mga minamahal, ng murmuring, wala pong kaibahan yan dun po sa heart ng mga unbeliever. Nakikinig po kayo? Hallelujah. Yan po ang nakapagpahamak sa Israelita noong unang panahon ni Moses. Pinagpapatay sila ng dakilang Diyos sa disyerto. Tinawag na sila, pinalaya, mga inmahal, sa pagkaalipin ng Ehipto, mga kapatid ko. Sila po'y pinalaya sa pagkaalipin, kasama na sila, mga inmahal, sa paglalakbay. Kasama nila si Moses. Nasaksihan na nila, mga minamahal ko, ng kanilang mga mata, lahat po ng himala ng dakilang Diyos, pero hindi sila nakapasok sa promised land. Amen? Mga minamahal, dahil sa murmuring, mga kapatid ko. Lahat magsabing praise the Lord. Mga minamahal, sabi ng Psalms 23 verse 1, marunong po si King David, mga kapatid ko. Alam niya, naunawaan niya, mga minamahal, ang buhay, mga kapatid ko, ng mananampalataya. Walang sino mang anak ng Diyos, mga kapatid, na pinabayaan ng Diyos. Wala pong nagpalimos, mga inmahal. Wala pong namatay sa gutom na anak ng Diyos. Eh sabi po ni King David sa Psalms 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Amen? Basahin natin sa Tagalog muna, mga inmahal. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 23, versikulo 1, "Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan." Amen. Hallelujah. Napaka-iksi, may mahal ng talatang ito, pero mga kapatid ko, masyado po itong impacting, ika nga. "The Lord is my shepherd, I shall not want." Sa ibang version, may mahal, "The Lord is my shepherd, I shall not lack." Amen. Hindi ako masasalat. Hindi ako magkukulang sapagkat ang Diyos ang aking pastor. Amen. Praise the Lord. Amen, mahal. Kung ano yung sinabi, mga minamahal, ng dakilang Diyos kay Saint Paul, mga kapatid, panghawakan na rin po natin yon. "Paul, my grace is sufficient for thee." Sapat na ang grasya ko sa iyo. Amen? Amen? Hallelujah. So, bantayan natin ang puso natin sa greed, kasakiman. Kapag pumasok sa puso yung greed, mga inmahal, hindi ka na magiging kontento kahit kailan. Hindi ka na magiging masaya kahit kailan. Naniwala ka dyan, mga inmahal. Totoo yan, mga kapatid. Kapag pumasok sa puso natin, mga inmahal, yung kasakiman, pumasok sa puso natin, mga kapatid ko, yung "I want some more", mga inmahal, hindi ka na magiging masaya. Malulungkutin ka na, mga kapatid. Hanggang kamatayan yan. Amen ba? At hindi mo alam, mga mahal, yung salitang enough, sapat na, okay na ako. Hindi mo alam yun. Amen? Kapag hindi tayo kontento sa buhay. Contentment is associated with possession. Makontento tayo, mga mahal, kung anong binibigyan ng dakilang Diyos sa atin. Amen ba? Mga mahal. Pangalawa, yung mga position natin sa church. Nakikinig po ba kayo? Lahat ng inaantok, magsabing amen. Pangalawa, yung posisyon natin sa church.
Huwag tayong maghangad, mga mahal, ng higit sa ating kakayanan. Kung saan tayo nilagay ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, doon lang tayo. Amen ba? Doon ka gagamitin ng mahal na Panginoon, mga mahal. Hallelujah. Praise God. Yung provision ng dakilang Diyos, mga kapatid, yan ang pangatlo. Kapag binigyan ka ng mahal na Panginoon, huwag mong sabihin, Lord, bakit ito lang? Amen ba? Pag humingi ka sa mahal na Panginoon, binigyan ka niya may mahal, huwag mong sabihin, bakit ito lang, mahal na Panginoon? Yan lang ang binigay. Amen ba? Praise the Lord. Mga minamahal, napakaganda ng salita ng Diyos, mga kapatid ko. Napakasarap, mga minamahal, pag-aralan, mga kapatid, ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos sa buhay. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya sa ating pong mga paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga mahal, be happy. Amen? Maiksi ang buhay. I-enjoy natin ang buhay. Amen ba? Huwag tayong mag-aburido. Mga mahal, huwag. Ni sumimangot nga sa loob ng bahay, huwag. Mga mahal. Maging masaya tayo kasi tatanda ka kaagad eh. Amen ba? Dapat laging na-stretch, mga mahal, yung ating mga pisngi, yung ating mga mukha, mga kapatid. Kasi kukulubot yan. Amen? Magkakaringkil yan, mga mahal. Anong kinababahala natin, mga kapatid? Anong pinoproblema natin, mga mahal? Siyang nagpupuno ng ating pangangailangan. Lahat magsabing amen. Hallelujah, hallelujah. Hindi ka bibigyan ng dakilang Diyos, mga mahal, ng pagpapala kung hindi mo kailangan. Amen? Bakit, mga minamahal, yung the Lord's Prayer, mga kapatid ko, sa Matthew, mga mahal, nakalagay doon, give us this day our daily bread. Sabi ng talata na yun, mga mahal, ibigay mo sa amin ngayong araw na ito ang aming kailangan. Bakit hindi sinabi ng Bible na ibigay mo sa amin ang pang-isang taon na aming kailangan? Bakit sinabing this day, mga kapatid? Sapagkat ang Kristiyano, mga minamahal ko, dapat mabuhay siya one day at a time. Dapat isipin niya lagi, mga minamahal, baka bukas rapture na. Amen ba? Praise the Lord. Pero huwag namang maging waldas, mga kapatid. Ayaw din ng dakilang Diyos yun. Kailangan nag-iipon ka rin. Kasi baka mamatay yung pusa nyo. Amen? Baka mamatay yung aso nyo, walang panlibing. Amen ba? Praise the Lord. Amen. So be wise, mga kapatid. Be wise. Naalala ko si Joseph, bago tayo umawit, mga mahal. Pinaghahanda ko yung ating mga instrumentalist, mga kapatid. Naalala niyo ba si Joseph, mga mahal, sa Genesis chapter 50, mga kapatid ko? Nung siya po, mga minamahal, ay pinapa-interpret sa kanya yung panaginip po ng hari. 7 bakang matataba at 7 trigo na matataba. Sunod niyang panaginip ay 7 bakang payat at 7 trigong payat. Pina-interpret, mga mahal, sa mga interpreter, wala pong nagkapag-interpret, mga kapatid ko. Si Joseph ba yun, mga mahal, o si Daniel? Si Joseph ba o si Daniel, mga mahal? Joseph. Joseph ba? Mga mahal. In-interpret, mga kapatid. Ano sabi niya, mga mahal? Sabi ni Joseph, mga kapatid ko, bigyan niyo po ako ng 3 araw, mahal na hari. Mananalangin ako sa Diyos sapagkat Diyos ang magpapaliwanag. At pagbalik, mga mahal, ang sabi niya, mahal na hari, 7 taon ng kasaganaan ang darating sa iyong kaharian. After ng 7 taon, ay 7 taon naman na drought, na kahirapan. Sabi ng hari, anong dapat gawin? Sabi mga mahal ni Joseph, maghalal ka ng isang ekonomista sa iyong kaharian para para maingatan, mga mahal. Wala akong alam, Joseph, kundi ikaw na lang. Mga mahal, ginawa, inimbak, mga kapatid ko, lahat ng pagkain sa 7 years, mga minamahal, na kaginhawaan. Inimbak lahat, mga kapatid. Pagkatapos dumating ang kagutuman, 7 years, mga mahal, na kagutuman, ang bansa lang nila, mga mahal, ang masagana, mga kapatid ko. Lahat ay gutom. Mga mahal, anong mensahe ron, mga kapatid? Kahit sinabi ko po, mga mahal, kanina na one day at a time ang ating buhay, pero kinakailangan natin, mga mahal, maging wise. Amen.
Huwag tayo maging waldas, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord. Ayun, mahal. Kinakailangan, mga kapatid, maging matalino po ang bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ayun, mahal. Praise God. Hallelujah. At tayo po, mga kapatid, ay para mabuhay tayo, ayun, mahal, ng maayos. Amen. At hindi po tayo, mga minamahal, naghihikaw sa buhay. Amen. Praise the Lord. Ayun, mahal. Mga kapatid, tayo po'y tumayo. Mga kapatid, ating awitan ng dakilang Diyos natin. Ayun, mahal. Hallelujah. Bibilangin ko kabutihan mo sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Bibilangin ko pagkukulang ko, di sapat ang luhang papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya nabuhay, biyaya, tunaw na. Kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman, hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Bibilangin ko ang kabutihan mo sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luhang papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya't nabuhay, biyayang tunay. Kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman, hindi na mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Ang pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman, hindi na pagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. Napakagandang awitin. Kapag inaawit natin ito, mga mahal, naalala natin yung sinabi ng mahal na Panginoon kay Paul. Nanalangin si Paul, hadlang yon sa kanyang pangangaral. Nanalangin siya. Hindi siya tinugon. Sabi ng dakilang Diyos, sapat na ang biyaya ko sa iyo, Paul.
My grace is sufficient for thee. Yung kaligtasang taglay natin, Panginoon mahal, higit pa yan sa kayamanan ng mundo. Higit pa yan sa ginto ng mundo. Yung pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Naghihintay sa iyo, Panginoon mahal, ang mahal na Panginoon sa kalangitan. Hallelujah. Naghihintay ang ating beloved parents, the Lord, Panginoon mahal, sa piling ng mahal na Panginoon. Mga kapatid, may kaligtasan ka na. Mga minamahal. Kung naunawaan natin yan, mga kapatid ko, sabayan nyo kami sa awiting ito, Panginoon mahal. Habag mo na lang, O Diyos. Kaya kami nakapaglilingkod sa iyo. Marami kaming mga pagkukulang. Yung mga luha namin hindi pa sapat. Hallelujah. Bibilangin ko kabutihan mo sa dalampasigan kulang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luhang papatag sa akin. Habag mo na lang, kaya't nabubuhay biyayang tunay. Kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman di makapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Ang pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya naman hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Ang pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ka dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. My grace is sufficient for thee. Hallelujah. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Minsan pa, hallelujah, ay pinaalala sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang dakilang kaligtasan ay sapat na. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Kristo. At mayroon po sa magandang hallelujah pangusap kanina. Ano ang sabi? Alam po natin kung sino po ang mahawak ng ating bukas. Walang iba, hallelujah, kundi ang ating pinakamahal na Kristo. Kaya patuloy na magpapakumbaba sa harapan ng ating pinakamahal Panginoon. Patuloy na magpapasakop sa kaluban ng ating pinakamahal na Kristo. For we know, alam po natin kung sino po ang umahawak ng ating kinabukasan. Walang iba kundi ang Diyos na totoong umiibig sa bawat isa atin. Hallelujah. Ano mang mayroon tayong mabuting bagay ngayon, tulad nga po natin narinig, hallelujah, wala po tayong pagmamalaki. Lahat po ito'y habag ng ating pinakamahal na Kristo. Kaya patuloy po tayo magsusumamo sa ating pinakamahal na Panginoon. Nang mayroon po tayo, anong mabuting bagay mayroon po tayo ngayon. Hallelujah. Ito po yung ating gagamitin
sa pagbigay lawalhati sa mga kapangyarihang pangalan ng ating dakilang Diyos. Habag ito ng ating pinakamahal, Panginoon. Tayo po'y manalangin. Upo nagilat mapagpala naming Ama, Diyos na makahabagin, Diyos na puno-puno ng kahabagan sa bawat isa amin. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, habag. Maraming salamat, mahal na Panginoon, narito po yung mga pinagpalang mga anak, pinili, hinirang upang matanggap ang dakilang kaligtasan. Dakilang Diyos, sa mga pangunang panalangin po na aming beloved Pastor Lisa Dalmida, kami po yung nagsusumamo sa iyong mahal na Panginoon. Patuloy niyo pong hawakan ng bawat isa amin, saan niyo po kami nasumpungan sa iyong mga pagkakasala at pagkakamali. Mahal na Panginoon, patawad dakilang Diyos. Ayaw po namin ng buhay makasalanan. Panghawakan niyo po kami, mahal na Panginoon. Tulungan niyo po kami, dakilang Diyos. Kami lubusang makasunod si Balal Kalooban. To love thee, O God, with all our heart, with all our soul, with all our might, with all our strength. At mahalin din po namin ang kapwa-tao tulad ng pagmamahal sa aming sarili. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. At sa ating mga pangilangan, bilang point of contact, isang kamay sa ating ulo, isang kamay sa parte ng karamdaman, problema, kahirapan, kainaang bisyo, dalawang kamay po ating itataas. Ito po lahat ay ating sasawayin sa mga parehang pangalan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Opo, mahal na Panginoon. Narito po kami dakilang Diyos sa iyong mga pangailangan sa iyo. Ang bawat isa amin, O God, ay meron po kami pangailangan sa iyong mahal na Panginoon. At sa mga panahon ng panalangin po ng Pastor Lisa Dalmida, iyon at iyong pagpalang kamay, mahal na Panginoon. Sa dakilat makaparehang pangalan ni Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri na gawa ng kaaway. Di mo yung mga problema, kahirapan, karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, lahat ng uri na karamdaman, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now in the mighty name of Jesus. Problema, kahirapan, paglupay-pay, panlalamig, kinaang bisyo pa ang mayroong anak natin na kanil, cast out in Jesus' name. All vices be gone, all problems be solved right now sa pangalan ni Jesus. Demons of carnality, pride of life, win glory. All vices cast out in the mighty name of Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. At patuloy po natin, papurihan ng ating dakilang Diyos. Tayo po yung magbunyi. Hallelujah. Sabi at habag, ito lahat ng ating pinakamahal na Panginoon. Sumigaw po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. God bless you po. God bless you po, beloved preacher, Brother Neil de Guzman. Sa napagandang mensahe, salita ng ating pinakamahal na Kristo. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga announcement. Narito po ang ating beloved elder, Brother Tali Truyo. At ganoon din po